bakit amoy krodo ang tubig sa hukay? Meron tayong isang napakagandang komento dito mula kay ka-TH na si Bobet. Sabi niya, sa amin, sir, amoy krodo na ang tubig. Ano po ang ibig sabihin nito, sir? Napakagandang tanong nito ka-TH. Dahil ang amoy ng langis o krodo sa inyong site ay maaring isang babala o kaya naman ay isang napakalaking swerte. Kaya alamin natin kung bakit. Marami sa mga ka-TH natin ang natatakot o kaya naman ay nalilito kapag nakakaamoy ng krodo sa kanilang excavation site. Ang unang pumapasok sa isip ng iba, baka natural na langis lang ito mula sa lupa o kaya naman ay tagas mula sa kung saan. Ngunit sa mundong ito, ang amoy krodo ay madalas na hindi aksidente. Ito ba ay bahagi ng proteksyon na iniwan ng mga nagbaon ng deposito, partikular na ang kayamanan ni Yamashita? Diretsuhin natin ang usapan dahil ang sinyalis na ito ay pwedeng maging susi sa tagumpay o kaya naman ay maging mitsa ng kapahamakan kung hindi mo alam ang iyong ginagawa. Ayon sa aking sariling analysis at mga karanasan sa larangan ng paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita, mayroon tayong tatlong pangunahing dahilan kung bakit umaamoy krodo ang tubig sa loob ng isang hukay. Hindi natin kailangan ng mga mamahaling makina o advanced radar para maunawaan ito. Basta't matalas ang iyong pakiramdam at alam mo ang kasaysayan ng pagkakabaon ng mga deposito. Ang una ay ang oil seal ng mga sundalong Hapon. Noong panahon ng digmaan, alam ng mga sundalong Hapon na ang kanilang mga itinagong deposito ay mananatili sa ilalim ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Ang pinakamalaking kalaban ng ginto o anumang bakal na lalagyan ay ang tubig at kalawang. Batay sa aking sariling analysis sa mga ganitong estilo ng pagbabaon, gumamit ang mga sundalong Hapon ng krodo, grasa o maruming langis bilang isang oil seal. Gumagawa sila ng makapal na layer ng putik na hinaluan ng langis. O kaya naman ay direktang ibinubuhos ito sa ibabaw ng semento o proteksyon ng tunnel. Ang layunin nito ay harangan ang tubig ulan o underground water para hindi pasukin at sirain ang mga kahon sa ilalim. Kung ang amoy krodo sa iyong hukay ay napakatapang at napapansin mong may kasama itong artificial na putik, malagkit na luwad o kaya ay mga lumang semento, malakas ang tsansa na malapit na kayo sa target. Isa itong solidong marka na gawa ng tao at hindi natural na formasyon ng lupa. Pangalawa ay ang tinatawag na anti-corrosion at preservative sa mga marka. Bukod sa pagiging proteksyon laban sa tubig, ang krodo ay ginagamit din ng mga sundalong Hapon bilang preservative. Sa loob ng mga tunnels o malalalim na hukay, nag-iiwan sila ng mga marka na gawa sa matitigas na kahoy. Para hindi agad mabulok ang mga kahoy na markang ito dahil sa anay at basang lupa, ibinababad nila ito sa krodo bago itanim o iharang. Kapag hinukay mo ang isang site at tinamaan mo ang layer kung saan naroon ang mga kahoy na ito, doon magsisimulang humalo ang amoy krodo sa tubig baha sa loob ng iyong excavation. Kaya kapag nasinghot mo na ito, huwag ka lang basta tumingin sa sahig ng hukay. Suriin mo rin ang mga gilid, baka may mga nakabaong uling o matitigas na kahoy na nagsisilbing gabay. At ang pangatlo, ito ay maaaring natural seepage o natural na langis sa lupa. Hindi natin pwedeng alisin ang posibilidad na ang iyong lugar ay sadyang may deposito ng natural na langis o methane gas
mula sa mga nabulok na organic materials sa ilalim ng lupa. May mga lugar dito sa Pilipinas na mayaman sa natural gas. Subalit kung ikaw ay nasa isang sadyang pinaghihinalaang site at ang amoy ng krodo ay biglang sumulpot pagkatapos mong makalagpas sa isang layer ng semento, uling o kakaibang uri ng bato, mas malaki ang posibilidad na ito ay man-made o sadyang inilagay ng mga sundalong Hapon. Bagamat nakaka-excite na makatagpo ng amoy krodo dahil indikasyon ito ng isang silyadong deposito, kailangan kong magbigay ng seryosong babala sa lahat. Ang amoy krodo ay hindi lang basta marka. Ito rin ay isang natural o sinadyang trap sa ilalim ng lupa. Kapag ang krodo o ang langis ay naimbento o naitago sa loob ng ilang dekada sa isang silyadong lugar na walang hangin, nagkakaroon ito ng chemical reaction. Ang amoy krodo na nakakahalo sa tubig ay naglalabas ng mga mapanganib na gas tulad ng carbon monoxide o methane. Kapag pumasok ang isang treasure hunter sa masikip, malalim at walang tamang ventilasyon na hukay, ang mga toxic fumes na ito ang uubos sa oxygen sa loob. Ang masama rito, maaari kang mahilo, mawalan ng malay at tuluyang masuffocate nang hindi mo mapapansin. Marami na ang nadisgrasya sa ganitong senyales, kaya huwag mong babaliwalain ang amoy. Ngayon ay tandaan din natin na ang krodo at ang mga singaw na ito ay madaling magliyab. Kaya mahigpit kong ipinapaalala sa mga ka-TH natin na huwag maninigarilyo sa loob o malapit sa labi ng hukay kung saan may amoy krodo ang tubig. Iwasan din ang paggamit ng mga open flame tulad ng sulot, kandila o mga improvised na ilawan na gumagamit ng apoy para silipin ang ilalim. Ang kaunting kislap o baga ay sapat na para magdulot ng pagsabog sa loob ng isang masikip na tunnel kung saan nag-ipon ang gas. Kaya laging unahin ang kaligtasan bago ang lahat. Ngayon ay ano naman ang dapat nating gawin? Kung ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na amoy krodo na ang tubig sa iyong hukay tulad ng nararanasan ni ka-TH Bubit, narito ang mga praktikal na hakbang na dapat mong gawin gamit ang mga simpleng kagamitan na abot kaya ng bawat treasure hunter dito sa Pilipinas. Una ay maglagay ng maayos na ventilation. Huwag ipagpatuloy ang pagbaba sa hukay ng walang blower. Gumamit ng kahit simpleng exhaust fan o maliit na blower na may mahabang plastic hose para magtulak ng sariwang hangin pababa at para mailabas ang nakaimbak na nakalalasong singaw ng langis. Pangalawa, matyagang obserbahan ang tubig. Tingnan mong mabuti ang ibabaw ng tubig na lumalabas o naiiwan sa hukay. May nakita ka bang oil slick o yung parang kulay bahaghari na lumulutang? Kung makapal ang langis na sumasama sa tubig, ibig sabihin ay malapit na kayo sa pinagmumulan ng selyo. Kaya maging mas maingat sa bawat pagbaba ng bareta o piko. At ang pangatlo, maghanap ng mga kasamang marka. Ang krodo ay madalas na hindi nag-iisa. Habang nagpapatuyo kayo ng tubig, gumamit ng timba o maliit na water pump. Suriin ang mga gilid ng hukay. Maghanap ng mga bato na may uling, mga piraso ng semento na halatang hinaluan ng buhangin sa pampang o kaya ay mga kakaibang pagkakaayos ng mga bato. Ang mga ito ang magpapatunay kung kayo ba ay nasa tamang direksyon ng kayamanan ni Yamashita. Para sa atin
para sa ating ka-TH na si Bobet, mag-ingat kayo ng husto dahil napakainit ng ganyang sinyales. Ang amoy krodo ay pwedeng maging hudyat na malapit na kayo sa pintuan ng deposito. Pero pwedeng-pwede rin itong maging mapanganib kung lalakihan ang poso at magmamadali. Kaya wag nating dinadalian ang trabaho. Safety first tayo parati para naman mapakinabangan natin ang anumang biyaya na ating makuha. Kayo naman mga ka-TH, naranasan nyo na bang makaamoy ng krodo habang kayo ay naghuhukay sa inyong mga sariling site? Ano ang nakuha ninyo sa ilalim matapos ang amoy na iyon? I-comment lamang ninyo iyan sa ibaba para mapag-usapan natin. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.